4 days na kaming hindi dinadalaw ng grid at dito lang nanggagaling lahat ang kuryente namin. Budget meal na solar setup. So far yung performance ni Jinko, okay naman siya. Yun nga lang kasi talagang maliit. Pandak. So ang kaya niyang ibigay, i-harvest ay nasa 1,400 watts. Yan. Four days na ang brownout dito sa amin at dito lang ako nagre-rely. Wala na iba. Grabe. Buti na lang maaraw eh. Kagabi malakas yung ulan. So buti na lang maaraw ngayon. Happy Holy Week. Flashback. Second day ng brownout at alas 9 ng umaga, malakas naman yung araw, blackout, hindi natin magamit si day. So ngayon ay ang current natin ay nasa 54 ampere, 53 pala, 54 na naman. So ilang watts ba to? Ayan, nasa 1.4 1,400 3. Ewan kung di kasi kompleto yung digit nya. Nasa 1.4 kilowatt. So ngayon nagcha-charge tayo sa battery kasi ginamit kagabi. Second day mula nung blinag ko siya na blackout dito sa amin. So mabuti, binalik ko si Pau Pau. Kung hindi, nga kami. End of flashback. Ayan, malamig din pala dito sa ilalim. Cool. So, ang kulang na lang dito sa taas ay yung proper grounding. Wala pang grounding dito. So nagsasabing aalog daw. Hindi guys, di naman siya umaalog. Kumpleto naman sa bracket. Tapos yung ginamit kong tubular ay number 4. 4x4, 2x2 pala. Yan, 2x2. So kaya ko siya tinaas ng ganito, dalawang purpose eh. Yung hangin ay diretsoan lang siya. Pag ididikit ko kasi masyado dito, pag mahangin ay talagang bubukwalin yan. Pangalawa ay yung ventilation. So mainit, ang init niya oh. So pag ganito kasi kataas, kahit pa paano ay ventilated. Ventilated siya. Salamat nga pala kay Dan, kasi nung kinulang ako ng DC wire sa solar panel, pinahingi niya yung ilang metro. Hindi ako nagkakamali, 7 meter pa yata yun eh. Thank you, thank you. Grabe, buti na lang maaraw. Yung ganyang kalakas ng araw, umaabot na siya ng ano eh. Sinet ko kasi na hanggang 80 ampere yung charging sa battery. So sagad, gandun lang. Flashback.
Kahit malakas pa yung solar panel mo, hanggang dun lang yung kaya ni PowerMR, 80 ampere. So kaya naman. So ang kine-check ko lang talaga dito yung mga MC4 kung may mainit. Kasi kung may mainit dyan, big sabihin ay may lost connection. Kagaya ng unang setup ko sa kanya, ang lakas nung una tapos unti-unti nag-fade, nawala. Yun pala, may lost connection. Yung sinasabi ko na parang contact sa loob ng ano, mail, umurong, yung parang sleeve nya. Ayan. Okay naman. So laking tulong yung ganito na klase ng ano, power source. Hindi mo na kailangan magpaandar, less maintenance, walang gasolina, walang krudo, walang ingay. So sayang talaga na kung kumpleto lang sana si Day, yun na sana. Wala talaga, kulang. Ito yung luma. So wala pa siyang snail tracks kahit pa paano. Quality din naman. Almost 1 year na to. Oh, 1 year na nga. Sobrang 1 year na. So maganda. Maganda kahit pa paano. Maganda rin si ano, Jinko. Yun lang kasi, underrated. Sa ngayon kasi, hindi ko pa talaga totally ramdam yung kanyang epekto sa aming bill sa kuryente. So saka lang naman ako gumagamit ng kuryente ng mabigatan kapag welding, pero kapag sa bahay lang naman, water pumps, mga electric fan, TV, ilaw, lahat sa solar na. So sa ngayon, hindi ko paramdam yung kanyang epekto. Siguro mga 2 months pagkatapos kong i-review yung isang welding machine, kasi hindi naman pwede dito. Hindi kaya ng ano, hindi kaya nung inverter na 3000 watts ni Day, hindi niya kaya. Kahit sabihin natin may battery, hindi niya kaya. Kasi ang welding machine, kahit sabihin natin yung pinakamaliit, ay requirements niya ay nasa 6.8 kVA na generator, or medyo kumulimlim. So check natin kahit ganito yung, ano, yung panahon, check natin yung harvest niya. So kasi pinatay ko yung inverter, lahat ng harvest niya punta lahat sa battery. Tingnan natin. Ayan na, nasa 42 ampere. Ayan, so malakas din ang harvest niya. Mainit pa yung wire, oh. Hindi pa naka-on yung inverter, nagcha-charge lang. Ang harvest na namin simula kanina umaga ay nasa 40 ampere na, kasi nasagad to eh. Na 0% yung battery. Ayan, kaya ito pa na nagkakarga. So ang pinagkakarga namin dyan sa ano, hindi sa punta kasi kami sa ano, dagat or mga resort, dito na lang. Yung ano lang yan, yung tawag dito, tolda. Ayan o, si Bluet yung ginagamit yung pangkarga. Kanina pa yung nagkakarga. Ang ginawa ko kasi ay siniris ko yung ano, siniris ko yung isang si Bluetti na 200 watts na solar panel, then yung malaking 200 watts na Bosca. Oh, yan. Halos parehas lang, kasi kanina 86% kanina eh, nung sinimulan kong nagkarga sa paliguan ng mga bata. Na, kumaliglig na. Siya nga pala guys, para sa mga nagtatanong kung ilan na daw yung gastos ko sa mini solar setup ko. Pero kahit pa paano, papakinabangan na natin. Dito kasi ay si Pau Pau lang at yung battery. Si Deye kasi hindi ko naman binili yan eh. Pinareview lang naman ni Deye yan. So dito sa solar panel, nung una ay 4 lang. Sa bili ko dito ay nasa siguro 18,000. Yung 4. Nasa 4,000 pa yata nun. Ang gusto ko kasi sa 200 watts ay i-deliver nila mismo door to door.
Okay sana kung yung malalaki, pero wala naman ako sasakyan. Okay sana kung may sasakyan ako. Kakaya naman back ride or mang-abala tayo ng ibang tao. Tapos para bumagsak yung presyo sa ngayon, yung 5, ang bili ko ay nasa 3,399 yata. So almost yung 5 ay nasa, sabihin na natin 20. Ayan. Tapos mga railings. Yung railings kasi almost, sabihin na natin 2 solar panel ang presyo niya. Mga end clamps, mid clamps, at yung splice, pang splicer. So hindi ko naman gamit yung splicer kasi nga meron akong pang welding ng aluminum. So welding ko mas matibay. Yung splicer kasi gagalaw-galaw pa rin siya. So yun, kwentahin nyo na lang. Tapos yung bakal ay nasa 700 yung tubular na 2x2. Dalawa yung ginamit ko, tapos 300 yung 1x1 na dalawa din. So wire ay sabihin na natin 1.5 DC wire. Si POMR, ang bili ko pa lang noon ay nasa 13,000 may get. Ewan nga, mura na ngayon eh. Tapos mga circuit breaker, miscellaneous niya, yung yung battery di ko bilili eh. Kung sakasakali, si Orient Power ang presyo niya ay nasa 38,000. Ewan ngayon. Ayan. Wala pa lang 100 eh. Budget bill lang to. Yung mga binili. So yun yung mga gastos ko dito. Tapos na unti-unti may mga pinapa-review, yun yung mga ginagamit. Laking tulong kasi nga kung daily kang bibili ng gasolina, daily kang bibili ng langis, laking gastos. Ito kasi kahit sabihin natin minsan na yung gastos mo, laking tulong kasi nga wala ka na isipin. Ayan, sa maintenance na lang, kunyari sa mga wirings may problema, di palitan mo lang. At least dito hindi ka na mahirapan na mag setup, nandyan na siya. Ayan, pagka wala ng kuryente, at least kahit paano nandyan na, switch mo lang, under na. Okay, payo ko lang sa mga gustong magsimula, huwag nyong tingnan yung gastos. Huwag nyo isipin yung gastos. Kasi kung passion mo talaga yan, hindi mo mararamdaman yung gastos. Para mga sound addict yan. Kahit magkano yung amplifier, mas mahal pa kayo brief na 3 for 100. Totoo yun. Pagdating dito, totoo yan guys, pag solar panel, magkano 3? Sabihin natin 4,000 to 5,000. Mura yan. Pero kung pabilihin mo ng jacket yan na worth of 500, naku, ang mahal niyan. Pero pag solar panel, mura. Ewan ko ba kung bakit gano'n. So totoo yan guys, kasi nga iba yun talaga yung mas maganda yung passion mo, hilig mo. Hindi mo mararamdaman yung speaker nga, ang mahal-mahal yung speaker, nasa 7,000 to 8,000. O bibili ka ng t-shirt na worth of 200 pesos. Ang mahal na nun, mahal na yun. Ang mahal, pero pag speaker na 6,000 to 8,000, mura. Mura pala. Ayan, so hindi mo mararamdaman kung talagang passion mo yung isang bagay, hindi mo mararamdaman yan. At least satisfied ka. Dito kasi sa speaker kasi kaya ko siya tinigil. Unang-una, noise. Maraming magagalit sa'yo, maingay. Pangalawa, ikaw lang yung sabagay, iba naman ang perception eh. Una-una, ako lang yung makikinabang, tenga ko lang. Ayan. Pangatlo, magastos talaga, pero pag passion mo hindi. Pero dito kasi kahit gumagastos ka, lahat kami nakikinabang. Nakikinabang kami dito sa bahay, nakikinabang yung kapitbahay namin, nakikinabang yung kapitbahay namin dito. O diba, at least kahit paano, hindi sayang yung gastos. Pangalawa, kasi nga ito naman ang needs natin. Dito na ako kahit paano nagagamit. Nakikinabang pati, kumikita tayo sa YouTube kahit para sa panonood nyo, pagsuporta nyo kay Bandilisag. At nagpapasalamat din ako sa inyong lahat. Diba? Maraming salamat. Unti-unti.
Okay, so yun lang guys ang update natin patungkol sa ating mini setup ng solar panel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Juan Dilasag at happy Holy Week. Ayan, ligo-ligo with safe precaution.